Alam mo, may isang bangungot na pamilyar yata sa bawat Pilipino, yung isang tawag lang sa gitna ng gabi. Isang biglaang pagkakasakit at doon haharapin mo ang katotohanang minsan mas masakit pa sa sakit mismo, yung bayarin sa hospital. So sa laban na to, sa pagitan ng lahat ng pinaghirapan mong ipon at ng dambuhalang hospital bill na yan, sino sa tingin mo ang mananalo? Nakakakaba, ano? Isipin nyo to, yung savings na inipon mo for so many years, pwedeng maglaho na parang bula in just a snap. Isang emergency lang, isang major na operasyon, at bigla, back to zero. Grabe, nakakatakot isipin, di ba? Now, marami sa atin, ang unang inaasahan ay PhilHealth. And don't get me wrong, malaking tulong talaga yan. Pero, let's be real, madalas, hindi siya sapat. Para kang may hawak na maliit na panangga laban sa isang higante. So ang tanong, anong kailangan nating mas matibay na proteksyon? Paano kung sabihin ko sa inyo na sa gitna ng lahat ng worries na yan, sa gitna ng kadiliman, may pag-asa. Merong pwedeng maging sagot sa problema. At ang pangalan ng pag-asang yan ay HMO, or a Health Maintenance Organization. HMO ang iyong kalasag. Isipin nyo ang isang HMO bilang inyong personal na kalasag or your personal shield. Ito yung proteksyon na ginawa para sa laging yung mga nakakalulang gastos sa pagpapagamot, para mapangalagaan yung perang pinagpaguran ninyo. So, ano nga ba talaga ang isang HMO? Let's break it down. It's basically a health plan. You pay a fixed fee, pwedeng monthly yan or pwedeng annual. In return, you get access sa isang buong network ng mga doktor, klinik at ospital. Parang membership card for your health. Simple lang, di ba? So, paano gamitin ang kalasag? Ngayong alam na natin kung ano yan, ang susunod na tanong, paano ba ito ginagamit? How does it actually work in real life? Dito na papasok yung konsepto ng provider network. Yung power ng HMO mo, gumagana lang yan within a specific group of accredited doctors and hospitals. Isipin mo na parang isang exclusive club. Kapag member ka at dun ka pumunta sa mga partner nilang ospital, dun mo makukuha yung full power ng HMO mo. Okay, pag-usapan na natin ang kapangyayarihan ng HMO. Let's talk about the real power behind this shield. Ano ba talaga ang mga benefits? Ito na yung part na siguradong hihintayin na ninyo. Unang-una, at ito yung pinakamalaking game changer for many. Sa oras ng emergency, imagine this. Pwede kang dumiretso sa ER at hindi mo kailangang maglabas ng malaking pera agad-agad. Zero cash out sa emergency room. Grabe, yung peace of mind na binibigay niyan, priceless. Pangalawa, bayad sa doctor's fee. Kasama na rin dyan yung mga check-up at consultations sa mga espesyalista sa loob ng network. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan magdalawang isip na magpatingin dahil sa professional fees. At siyempre, para sa mga lab tests, yung mga kailangan mong diagnostic tests like blood tests, x-rays, kasama na rin yan. Wala nang dahilan para i-delay ang pag-alam sa kalagayan ng kalusugan mo. At hindi lang yan. Bukod sa mga nabanggit ko, karaniwang covered na rin yung hospital stays, mga operasyon, preventive care tulad ng annual physical exams, at sa ibang mga plano, may kasama pang dental at vision care. It's really comprehensive protection. Okay, so, piliin ang iyong proteksyon. Dahil mayang alam na natin yung power niya, ang tanong ay, paano ka naman pipili ng tamang HMO para sa'yo? Kasi, oo, you have the power to choose. Here's a simple 3-step guide. First, suriin ang budget. Magkano ba ang kaya mong iset aside for this? Be realistic. Second, alamin ang pangangailangan. Iba-iba ang needs natin eh. May existing conditions ka ba o ang family mo? Isipin mo yan. And third, and this is very important, tingnan ang network. Siguraduhin mo na yung paborito mong doktor o yung ospital na malapit sa inyo ay kasama sa network nila. At tandaan ha, may mga limitasyon din to tulad ng annual benefit limit, kaya napakahalaga na basahin nyo yung fine print. Sa huli, ito ang gusto kong iwan sa inyo. Huwag na huwag nating kalimutan na ang kalusugan ay hindi swerte. Ito ay paghahanda. Ang pagkakaroon ng HMO ay hindi lang basta gastos. It's an investment. It's a proactive step. Ikaw yan na kinokontrol ang sarili mong health and financial security. At syempre, paalala lang po, itong explainer na ito ay for informational purposes only. Please, palaging kumonsulta sa inyong doktor para sa anumang medical advice na kailangan ninyo. Sila po ang expert at sila ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa inyo. Thank you for watching Carl Priza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.